Dahil maraming mga nagtatanong kung ano yung marirecommend ko under 8,000 pesos phone, ito na mga kapare ko yung pinaka-best phone sa pwede kong sabihin na okay para sa presyo na under 8,000 pesos. Kaya kung naghahanap ka ngayon ng phone na budget friendly, pang secondary phone or kaya pang regalo, baka ito na yun. Pag-usapan natin. Unang-una sa listahan natin is itong Tecno Povo 5. Ang Tecno Povo 5 ay meron ng 8GB RAM, 256GB of storage at nagkakahalaga lang to ng 7,699 pesos. At mas bababa pa to kapag ginamitan nyo to ng mga voucher code or kaya pag bumili kayo sa mga event ng mga shops na babanggitin ko mamaya sa video na to. Kaya mas maganda, antayin ninyo yung mga sale events nila. Meron nga pala tong battery na 6,000 mAh at supported na neto ang 45 watts fast charging. Kaya maganda na rin yung battery nitong Tecno Povo 5. Pagdating naman sa kanyang chipset, meron tong Helio G99 processor, isa sa pinaka OG at malalakas sa processor sa hanin ng G series. Binubuo to ng CPU octa-core 2.2 GHz max clock speed at meron tong GPU na Mali G52 MC2. Pagdating naman sa kanyang display, meron tayo ditong IPS LCD display, 120Hz na merong 580 nits peak of brightness at meron tong size na 6.78 inches at meron din tong resolution na Full HD Plus 1080p resolution display. At pagdating sa gaming part nito mga pare ko ay okay na okay din siya in terms of performance. Meron din tong camera na 50MP para sa kanyang main camera at meron din tong 0.08MP para sa kanyang depth sensor. Kaya na itong mag-shoot ng 1440p at 30fps and 1080p at 30fps also. Pagdating naman sa kanyang selfie camera, meron tong 8MP na kaya mag-shoot ng 1080p at 30fps. May nagawa na nga rin pala tayo ditong full review and gaming test sa mismong phone na to. Kung gusto nyo pa na din, ilalagay yung link sa description. Next sa phone naman natin is Itel S23 Plus, 7,699 pesos para sa kanyang 8GB RAM and 256GB ROM variant. Pagdating sa kanyang chipset, ito ay naka-Unisoc Tiger T616 na merong CPU max clock speed na 2 GHz at GPU na Mali G57 MP1. Pagdating sa kanyang display, ito yung pinakabentahin ng phone na to dahil ito ay naka-curve AMOLED display na merong 500 nits peak of brightness, naka 1080p resolution or Full HD Plus at meron tong size na 6.78 inches. Pagdating sa protection na ginamit dito is naka-Corning Gorilla Glass 5 kaya talagang matibay yung kanyang screen. Usually marirecommend ko to if gagamitin nyo lang siya as secondary phone or kaya panood-noodan ng mga movies or videos dahil maganda talaga yung display ng phone na to, walang joke doon kapare ko. Anyway, pagdating sa kanyang camera, meron tayo ditong 50MP at meron din tayo ditong 0.08 depth sensor at capable to mag-shoot ng 1080p at 30fps. At pagdating naman sa kanyang selfie camera, meron tayo ditong 32MP selfie camera at may kakayahan din itong mag-shoot ng 1080p at 30fps. May mga review na nga rin pala ako nagawa dito sa phone na to. Kung gusto niyo siyang panoodin, ilalike yung link sa description. Wala pa tayong gaming test dito pero papasunod na yan after kong i-upload itong video na to kay Antay niya mga kapare ko. Isa sa pinaka nagustuhan ko para sa ating third phone is itong Samsung Galaxy A05s na merong 4GB RAM and 128GB ROM na nagkakahalaga lang ng 7,990. Pagdating sa specs nito, meron itong chipset na Snapdragon 680 6nm. Merong CPU max clock speed to na 2.4 GHz. Meron itong GPU rin na Adreno 610 na combo para sa kanyang chipset. Pagdating naman sa battery nito, ito ay meron ding 5,000 mAh worth of battery. At pagdating sa kanyang charging speed, ito ay meron lang 25 watts fast charging support. Pagdating naman sa display specs nito, meron itong IPS LCD display, naka 90Hz, merong size na 6.7 inches at merong resolution na Full HD Plus 1080p display. Pagdating naman sa camera nito, meron tayong 3 full camera setup na merong 50MP para sa kanyang main camera, 2MP para sa kanyang macro camera at 2MP rin para sa kanyang depth sensor. At kaya na ito mag-shoot ng 1080p at 30 to 60 FPS video recording. Pagdating naman sa kanyang selfie camera, meron tayo ditong 13MP na kayang mag-shoot ng 1080p at 30 FPS. And to be honest, sa mga lineup natin na to, para sa akin, isa to sa pinakasulit na pwede ninyong bilhin para sa kanyang price range. Pero in terms of sales or mga vouchers, hindi ko sure kung magkakaroon ang Samsung pagdating dito. Next phone naman natin is Infinix Note 30. 7,699 pesos na lang to para sa kanyang 8GB RAM and 256GB worth of storage. Pagdating sa kanyang chipset kapare ko, ito ay naka MediaTek Helio G99 din
naman, meron din tong octa-core na CPU na merong max clock speed na 2.2 GHz at meron din tong Mali G57 MC2. Almost the same lang sila ng specs ng ating mismong Tecno Pova 5. Anyway, pagdating sa kanyang battery, meron tong 5,000 mAh worth of battery at meron din tong 45 watts wired charging capability. Pagdating naman sa kanyang display, meron tong IPS LCD 120Hz at 580 nits peak of brightness. Meron din tong 6.78 inches at meron rin tong resolution na Full HD Plus 1080p resolution display. Isa to sa mga best phone na pwede ko talagang i-recommend para sa kanyang price point dahil sa kanyang mismong specification. Pagdating naman sa camera na ito, para ko meron tong main camera na 64MP, depth sensor na 2MP at kaya nito mag-shoot ng 1440p at 30fps at 1080p at 30 to 60fps. Same na same talaga siya ng Tecno Pova 5. Pagdating naman sa kanyang selfie camera, meron itong 16MP na kayang mag-shoot ng 1080p at 30fps also. At para naman sa last phone na recommendation ko para sa inyo mga parakoy, ito na siya, ang Realme C53. Meron siyang 7,499 pesos SRP para sa kanyang storage variant na 6GB RAM and 128GB ROM. Pagdating naman sa chipset nito, ito ay naka-Unisoc Tiger T6112 na 12nm na merong max clock speed na 1.8 GHz. Meron din tong GPU na Mali G57 at pagdating naman sa battery nito, meron tong 5,000 mAh worth of battery capacity at meron din tong 33 watts fast charging. Pagdating naman sa display type nito, ito ay naka-IPS LCD display na merong 90Hz at 560 nits peak of brightness. Pagdating naman sa size nito, ito ay naka 6.74 inches at pagdating sa resolution, matic na naka Full HD Plus 1080p resolution display. Pagdating naman sa camera nito, ito ay merong 50MP para sa kanyang main camera at meron din tong 0.03MP para naman sa kanyang depth sensor. In terms of video capabilities, kaya nito ang 1080p at 30fps. Sa selfie camera naman nito, meron tong 8MP at meron din tong kakayahang mag-shoot ng 720p at 30fps. Ito na lahat kapare ko yung under 8K recommendation budget ko para sa inyo. At yung iba namang hindi ko nasama na phone, if meron kayong alam pa na hindi ko nabanggit dito, ay pwede nyo naman yung i-comment sa comment section. Kasi para sa akin itong mga list na binigay ko ngayon is ang mga one of the best phone under 8K currently. Pero kung alam ninyo, meron pa kayong alam na medyo worth it yung specs, comment nyo naman sa comment section para pag-usapan natin. At kung may magtatanong sa inyo kung ano yung best recommendation ko dito sa 5 phone na nabanggit ko para sa inyo, is di hamak na 3 lang yung masasabi ko sa inyo, which is iyan ang ating Samsung A05s dahil sa kanyang specification. Pagdating sa kanyang chipset, palakas-lakas yan kapare ko. Pagdating naman sa ating MediaTek processor, nandito yung ating Realme 5 and Infinix Note 30. Same specs lang tong dalawang to, same na naka-IPS LCD pero naka 90Hz or 120Hz, and also meron din silang magandang camera na same lang din ng Samsung. Itong tatlong phone na ito yung pinaka-best sa pagpilian ninyo, pero kung gusto niyo naman ng mga display specs lang like naka-AMOLED curved display, ITEL S23 Plus ang para sa inyo. Pero if gusto niyo ng mga gaming performance talaga, yung tatlong phone na nabanggit ko kanina, yun yung para sa akin yung one of one if bibili kayo ng under 8K smartphone na gusto nyo gamitin na pambakbakan sa laro. Tandaan ninyo na itong mga phones na to ay merong mga limitations, kaya huwag kayo masyadong mag-i-expect na sobrang lakas ng mga phones na to. Kagaya na sinabi ko, this is my recommendation under 8K pesos na budget level phone lang. Dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. If meron kayo suggestion, comment nyo naman yan sa ating comment section. Yun lang. Peace!